Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. So ang pag-uusapan natin mga kababayan ay itong katatapos lang po na kaganapan dyan sa Senate hearing ni Risa Hontiveros tungkol po dyan sa abuses, no? Allegedly ng mga abuses tungkol po dyan sa Kingdom of Jesus Christ, no? Lalong-lalo na yung kanilang lead pastor na si Apollo Quiboloy. But the same as usual, since piling ni Quiboloy, sabi nila, it is a kangaroo court, moro-moro, he is nowhere to be found. So meaning, walang yagballs. Di po ba? Matapang lang pala sa salita, pero sa gawa, walay, no? At mapag-iisip mo tuloy na talagang hindi sinusunod yung aral ng banal na kasulatan. Di ba sabi? Submit yourself to authorities. Pray for them. Pero si Quiboloy, nagtatago sa saya ng kanyang simbahan. Kaninong simbahan yun? Sabi niya, appointed son of God siya. Pero sa atin, naging disappointing son of God. Ngayon, ano nang masasabi nyo? Diba? So, eto po ang latest, no? Marami pong witnesses ang pumunta diyan at ang nakakagulat, may isang witness, no? Lalaki po yata yun, no? Nakatakip ang muka at may isang ang senator diyan na sumali. For the first time kong nakita, may sumali na isang senador diyan sa hearing ni Risa Hontiveros. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, mga nagla-like at nagsishare ng ating videos. Maraming salamat po sa inyo and may God bless you all. At ganun din po sa nagsishare ng kanilang mga blessings through super chat, super stickers, and super thanks. Naway pagpalain pa kayo ng Diyos na may kapal na nasa langit, no? Hindi po yung tulad nung kung ano yung Diyos nitong dalawang tong kupal na ito. Yung isa, nangangambang malabasan ng warrant of arrest ng International Criminal Court. Itong si Prime Minister ni Baal. Yung anak ni Baal, dalawang subpoena po ang inilabas sa kanya, no? Since hindi siya umaattend ng mga hearing ng both sa Congress, ng House and the Senate, ngayon nagalit na sa kanya. Yung ating pong inaasahan na subpoena na pipirmahan ni Mig Zubiri, lumabas na po. No? Pinirmahan niya na rin sa wakas, but it took him how many days? 13 days. Kung February 6, hiniling ni Hontiveros, ipinorward sa opisina ni Senate President Mig Zubiri. Tama-tama. 13 days. The lucky number of Judas. 13 talaga. Diba? Grabe, no? So ito po, sa balita ng ABS-CBN, Senate, House, order Quiboloy to attend hearings. Pero ito talagang si wanted ng FBI. Defiant po. Very powerful. Biruin nyo, no? Kinukonsidera niyang appointed son of God siya. Lead pastor siya ng isang simbahan napakalaki. Yumaman dahil sa simbahan. Diba? Ano ba trabaho niyan? Negosyante ba yan? Politiko ba yan? Di. Ginamit ang simbahan para maging powerful. Tingnan nyo. Kung ipapalo lang nila talaga yung totoong sinasabi ng Biblia, dapat sila ang pinakamahirap. Bakit? Yumaman ba yung mga apostoles ni Kristo? Yumaman ba si Kristo habang nangangaral? Hindi. Oh, di ba?
Kaya, kaya itong mga nag-aano ng kanilang mga simbahan, inan nyo, kamal-kamal lang salapi, kamal-kamal lang mga ari-arian, nagiging powerful pa. Di po ba? Oh, ayan, ganyan si Quiboloy. Paano niya yan mapapatin? No? Lalabasan kaya siya ng warrant of arrest dyan? Tignan natin. So, eto po, no? Unahin natin yung sa Senado. Oh. Senate President Juan Miguel Zubiri has signed a subpoena for Kingdom of Jesus Christ Pastor Apollo Quiboloy to appear at Senate hearings into alleged abuse in his religious groups. Hearings, ha? Marami yan. May mga kasunod-sunod pa yan. Quiboloy has so far stayed away from the hearings of the Senate Committee on Women and Children into allegations of abuse and human trafficking that his lawyers have said are rehashed and should instead be brought to court. Okay? So, ang ginagawa dito ni Hontiveros, no? Lahat naman to, mahilig naman ng Senadong magganyan in aid of legislation. So, after na magkaroon sila ng ganyang hearing, they will make a decision na kung talagang merong patunay na merong anomalya, may mga kaso, then it will be forwarded to the court. Sana naman, tulad ng sinabi ko sa previous vlog natin, itong si Hontiveros hindi titigil hanggang hanggang dalhin niya sa korte. Tulungan niya yung mga testigo, yung mga biktima na makamit ang hustisya. Di po ba? Kasi ang sinasabi ng kampo ni Quiboloy, di ba sabi dito, rehash. Kasi po, yung kaso nito, si Quiboloy dito sa US, the same po yung nandyan. Ito po, basahin ko lang sa inyo ha. Iwanan muna natin yung ABS-CBN. Pakita lang ulit natin sa inyo, yung nandito po, totoo po ito. Sa FBI ko po talaga nakuha ito. Ito, binlag na rin natin ito, pero babalikan lang natin. Talaga pong nasa FBI database siya. Ayan no, www.fbi.gov. Yung ano po, wanted /human trafficking /human Apollo Carion Quiboloy. Bire nyo, nandun siya sa database ng yung human trafficking. So, nasaan po siya dyan? No? Ayan no, conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud, and coercion, and sex trafficking of children, sex trafficking by force, fraud and coercion, conspiracy, bulk, cash smuggling. O biruin nyo yan. Sex trafficking, fraud, coercion, namimilit, sex trafficking by force, no? Grabe, conspiracy. Saka nag-i-smuggle ng cash daw. Ayan po yung nandito sa kanya, sa FBI niya. Ayan. Andiyan po, basahin nyo na lang. Kung saan-saan siya merong mga ties dyan, sa Calabasas, California, Las Vegas, Nevada, and Capoli, Hawaii. 3 state po yan. Calabasas, lugar po ng mayayaman yan. Alam nyo naman Las Vegas, the Sin City. Diba? Ito po, kung ano po yung nirereklamo doon, yung iniimbestigahan sa hearing ni Hontiveros, ganun din po dito. Ito po, kay Quiboloy, mga kababayan, actually, na-reset po yung hearing nito, ng kaso nito sa US, dito po sa korte na. Actually, dapat itong Marso yan March 19, 2024. Pero, tulad ng sinasabi ko sa inyo, nag-request po yung lawyer niya sa prosecutor na kailangan pa nilang makakalap ng mga ebidensya in defense of Quiboloy. So, pumayag naman yung prosecutor, pumayag din yung judge na may handle ng kaso. Kaya, na-extend po yung hearing ng November 5 dito. Ayan po sa balita ng Manila Standard. New date set for US trial of Quiboloy. Still no extradition request. Ayan po yan. U.S. District Judge Terry Hatter Jr. moved the start of the trial from March 19 to November 5, 2024 to give prosecutors and defendants more time to prepare for the case. The case is so unusual and so complex
due to the nature of the prosecution and the number of defendants that it is unreasonable to expect preparation for pre-trial proceedings pa lang, or for the trial itself within the time limits established by the Speedy Trial Act. The U.S. District Court for the Central District of California said, failure to grant the continuance would likely to make a continuance of the proceeding impossible or result in a miscarriage of justice. O, ayan po yan, okay? Both the U.S. prosecutors and defendants Pelina Salinas, Gia Cabactulan, Marisa Duenas, Amanda Estopare, and Bettina Padilla Roses requested for a continuance. Ito po yung mga kasamahan ni Quiboloy. Ayan. So, kaya ito, mga kababayan, the same cases. Kaya ang sinasabi ni Quiboloy, nung kampo niya, it is a rehash. No? Nire-rehash lang yan. Old case na eh. Pero yung old case, wala pang decision eh. Diba? Dito sa United States. Eh, bakit dito sa United States? Kasi siguro yung mga dependents nandito. Oh, kaya kailangan madinig. Oh, sa Pilipinas, kung meron man, doon din. Pare-pareho ng kaso eh. Sex trafficking by force, sex trafficking by coercion, fraud, bulk cash smuggling. So, tindi nun, no? Bulk cash smuggling. Daming pera ng simbahan na yan. Biruin, nakapagpatayo pa ng malaking ano nila dyan sa Davao. Biruin nyo. Kaya ako minsan very hindi ako yung naglalaro ang isip ko pag nalalaman ko, ay, pastor yan. Yaman. May lead pastor ng simbahan dyan. Siya ang nagtayo ng simbahan. Makita mo, ilan ng bahay. Si Quiboloy may mansion. May Glory Mountain pa siya. Glory! Anong ginagawa niya doon? 24/7 ba siyang nagpupugay sa Diyos? Ginagawa niya ba yung ginagawa ng mga angels doon sa langit? Base doon sa Revelation, 24/7, bowing and glorifying God the Father? O, ganun ba yung Glory Mountain niya? O ibang glory yun? Di ba? O, idagdag nyo na lang, tanggalin nyo na yung mountain sa glory. O ano na. Di ba, Hattori? Tanggalin mo yung mountain, iba idagdag mo sa glory. Ay talagang mag-glory si Quiboloy. So, di ba? Ayun ang kampo ni Quiboloy. I-rehash daw yan. No? Saka sabi nila, ito daw hearing ni Quiboloy, American court. Really? Kino-connect nila just to get away with it. Yung alibi nila is just, uulitin natin, BS. Oh, di ba? Bullshit na bullshit talaga. Okay? So ano ba yung itsura ng copy ng subpoena na yan? O ayan po. O para patunay lang ha. Ayan, babasahin natin. In the matter of hindi ko na rin po mabasa, malabo ang ating mata. In the matter of PS Resolution 884, entitled Resolution Directing the Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality to conduct an inquiry in aid of legislation. In aid of legislation na naman pala Kaya sabi ng kampo ni Quiboloy, wala yan, hindi korte yan. Dalhin mo sa korte, mag-antay kayo. Yun dito nga sa November 5th, attend kaya si Quiboloy sa kayong kampo niya? Kapalagay ninyo mga kababayan, attend siya? Dito yan sa US. Diba? Wala pa naman extradition yan No? Siguro, naantay lang yan. Kasi may mga abogado naman. Na-receive nila yung summons, kaya nga naghingi ng continuance di ba? Pero tanong, attend ba siya? Talagang korte yan. Hindi tulad yung sa Senado. Hinahamon nila si Hontiveros na dalhin mo sa korte. Yan yung sabi ng abogado nila, di ba? Si Yes Yo, no? Attorney Yes Yo, Topacio. Dalhin mo sa korte, nagka-grandstanding ka lang, Hontiveros. Sabi nga nung si Sara Tamilmil, you have a flair for dramatics. Ganun din naman kayo. Di ba?
Tuloy natin. In aid of legislation into the reported cases of large-scale human trafficking, rape, sexual abuse and violence, and child abuse of the Kingdom of Jesus Christ under its leader Apollo Quiboloy. O, yan. And the privileged speech on the reported cases of Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Quiboloy delivered by Risa Hontiveros on December 11, 2023 nung last year. Ayan po yung address nila dyan sa Davao. By authority of Section 17 of the Rules of Procedure governing inquiries in aid of legislation of the Senate Republic of the Philippines, you are hereby commended and required to appear before the Senate, then and there to testify under oath on what you know relative to the subject matter under the inquiry by the said committee on the date, time, and place hereunder indicated. O, ayan. Kaso, ang problema, late na to eh. Late itong subpoena na ito. Ang irereklamo lang dyan ng kampo ni Quiboloy, hindi namin natanggap yung subpoena. Pero alam ko may lawyer doon si may lawyer doon si Quiboloy, representante niyo. At least umaten. Pero itong subpoena na to, because of the delay of the good Senate President Mig Zubiri, hindi maka-attend si Quiboloy. Pero sabi naman ni Quiboloy, hindi siya a-attend. Kasi nga, feeling niya, he is above and mighty. At moro-moro yang sa Senado. Pero ito sa totoo lang, mga kababayan. Granting pag hindi si Quiboloy ay powerful, at wala yan, walang connection sa mga, alam nyo na. Kaagad yan? Ipapawaran of arrest yan. Bibigyan ng ultimatum yan. Di ba? Pag hindi yung powerful, walang connection, pero alam nyo naman, siyempre, di ba? Napaka-powerful na pastor, no? Hindi magalaw-galaw, tapos magpipreach ng obedience, mag-preach ng submission, pero pala iba ang pinapasubmission niya para sa kanyang glory. Grabe, ang tindi mga kababayan. Bilib ako sa mga to. Ang kakapal ng mukha ninyo. Kaya nga sabi ni Senator Tambalina sa inyo, walang gamot sa kapal ng mukha mo, Quiboloy. Yan, i-apply na natin. Mga walang hiya kayo. No? Ang yayaman nyo, ginamit nyo ang Diyos, ang aral ng Diyos para magkamal kayo ng yaman. Mga walang hiya kayo. Di po ba? O, ano pa? Sabi ni Hontiveros dito, Senator Risa Hontiveros, panel, chair, thanks Zubiri and the Senate for putting the voices of alleged victims above what she called political noise. Yeah. Thank you, but no thank you. Di ba? Nakuha nyo yun? Pag may nagsabing ganun. Thank you, but no thank you. Sarcasm. Mga kababayan. Yung ibig sabihin nun, sige na nga, thank you, napilitan ka lang. Ganun. Napilitan kang magsabi ng thank you kasi ginawa. Pero sa totoo lang, banas na banas ka na. Bakit? Delayed eh. Diba ulitin ko, February 6 hiningi. Kailan lang pinirmahan? 19. Kailan nag-hearing si Hontiveros? 19. The same day. Paano yun? Kaya merong alibay ngayon, yung mga abogado, even though merong representante si Quiboloy doon, na hindi namin nakita yung subpoena, kaya hindi nyo pwedeng maglabas ng warrant of arrest. Diba? Kaya dito sa akin, thank you but no thank you. Diba? Ito sabi niya, hindi din po tayo papayag na sabihin sa mga victim survivor na, teka muna, meron tayong krisis pampolitika. Wait lang tayo kasi tatapusin pa ang mga ibang issues. Maganda naman yan. The Senate in its oversight function can hold hearings to check the implementation of law and in aid of legislation. Ayan, napakaganda nito. Sana naman, umaten na si Kupal, pero wala, hindi aatin niya.
Kung si Trillanes, iisa ang bayag, pero yung mga taga Davao, walang bayag. O, sino yung mga taga Davao? O, yung mayor ng Davao City, walang bayag. Diba? Pumunta ang presidente dyan, walang bayag. Si Digong, pinoprotektahan ng mga gonggong ng mga supporter niya, mga walang bayag. No? Makikipagpatayan daw siya sa ICC. Oh, may bayag. Wala naman, di ba? Tinatakot lang siya na yung bayag niya nag-scrambled na. O si Kiboloy, ay wala talagang bayag. Nagtatago dun sa Glory Mountain niya. Eh, ang balita nga, di ba? Parang yung movie ni Leonardo DiCaprio. Catch me if you can. Yan ang main team nila ni Prime Minister ni Baal. Catch us if you can. Di ba? Antibay, oh. Oh, ito pa. Sino pa yung naglabas diyan ng ng subpoena? Oh. House of Representative. Nagalit na rin. Dalawa na talaga. Antibay mo kay Boloy, oh. Yung ginago nyo. The most rotten, sabi nga ni Prime Minister. O sige, most rotten pala kami. Ha? Labasan namin ang subpoena, yang julalay mo. Yung anak ni Baal na julalay ni Prime Minister. Ayan po, subpoena ad testificadum. Ano ba naman ito? Kayo nga pwede, ha? Pwede ba? Kayo lang nakaintindi niyan eh. Paano yung ordinaryong tao na hindi alam ang pinagsasabi nyo? Latin pa. Sobra naman kayo, ha? Pasensya naman sa House of Representatives, ano? Okay na sana kayo eh. Kaso gumanto kayo bigla eh. Ang pinagsasabi nyo diyang subpoena ad testificadum. Ano ba yan? Testicandum. Ano yan? No, pahihirapan nyo pa kami mag-isip eh. May paano-ano pa kayong mga dyan, yung Latin word. Pwede ba Tagalogin ninyo? Ano yung testicandum? Ano ibig sabihin yan? Mamaya, mamali tayo ng interpretation. For testification ba yan? Anak ng putik naman. No? Pwede ba? Ang gagaling, alam namin matatalino kayo, mga abogado kayo, pero dito mukha kayong abogago. Pahihirapan nyo pa kami. Sige nga, ipabasa niyo yan sa ordinaryong Pilipino na hindi alam ang mga pinagsasabi nyo sa batas na whatever. Tapos, bibigyan nyo pa ng flowery. Tingnan natin yung sa Senado, mga kababayan. Ay, ganun din. Subpoena ad testificandum. Ano ba tong mga to? Ay, mga pasensya na, mga kababayan. Ordinaryong Pilipino lang tayo. Tangengot tayo sa ganyan, no? Na pinagsasabi nila, hindi rin tayo abogado. Sige. Subpoena ad testicandum. O, ayan, ano ibig sabihin yan? Subpoena para daw po mag-testify. Tama nyo na lang. House Resolution number 230 and 1428 and the privileged speech of Representative David Suarez calling for an investigation in aid of legislation on the alleged violation of Suarezag Media Corporation of its franchise under Republic Act number 11422 and House Bill number 9710 introduced by Representative Ramon Rodrigo Gutierrez seeking the revocation of the franchise of Suarezag Corporation under Republic Act number 11422. Address kay Kiboloy, sabi dito, you are hereby directed to appear before the Committee on Legislative Franchise on the House of Representatives to testify under oath relative to the subject matter above mentioned on March 12. Oh, March 12 naman nito. Ayos ito. At 1 p.m. at Conference Room 7 and 8, Ramon Mitra Building, House of Representatives, Batasang Pambansa Complex, QC. Please be advised, the failure to comply with this order will constrain the committee to resort to Section 11 of the Rules of Procedure governing inquiries in aid of legislation of the House of Representatives on the power of contempt. Uy, iko-contempt siya. Pero ito, walang sinabing ganun sa, sa Senado kasi too late.
Too late talaga. Di ba? Ayan, nilagdaan po ni Martin Romualdez at ni Gus Tambunting. Oh, at may copy dito attested by Secretary General Reginald Velasco. Binlurt out po yan para hindi po nyo makuha, no, madaya yung pirma ng mga butihing representante. Tama po yan. Very good po yung ginawa nila. So yan, mga kababayan, dalawa, no? Congress, both House of Congress, nagbigay na ng order, no? Yung sa Senado, too late to be hero. Thank you but no thank you. Yung kay yung sa House, sa March 12, aabangan natin yan kung talagang sisipot si Kupal na disappointing Son of God. Ngayon, ano na? The disappearing Son of God. Sasabihin lang nila dyan, we are persecuted, no? Persecuted daw siya. Gagamit na naman kayo ng mga Bible verse ninyo. Wag na. Gamit nyo na ang Diyos dahil sa pagkamal nyo ng yaman. Biruin nyo, yung dulong-dulong kaso dun sa FBI, wala sa Senado yun eh. No? Puro mga alleged sexual abuse, no? Yung mga pananakit, no? May bulk cash smuggling. Dami kwarta. O ang tanong mga kababayan, nasaan ba si Quiboloy? Sabi nila, tumakas papuntang China. O, di ba? Ngayon, ito po ang sabi. Meron pong, sinabi si Hontiveros, 45 seconds video. Pagpasensyahan nyo na po. No? Ito na po. Yung mga asartalo kay Hontiveros, parang ako din. Pero, juicy tong kanya eh. Di ba? Ika nga nila eh. The enemy of my enemy is my friend. Right now, pareho natin silang enemy. Pero sinong bumibira doon sa isa nating enemy? Di siya munang kampihan natin. Eto po mga kababayan. Pasensya nyo na yung boses ni Hontiveros, no? Sa mga asartalo kay Hontiveros. Is the same as when we started. Umarap kayo dito sa investigation na ito. Are you convinced na nandito pa siya sa Pilipinas? Well, yun ang sinabi ng Bureau of Immigration per official records nila na kahit naman daw private jet ang ginagamit ni numang subject person ay dadaan talaga sa sistema nila. And as far as they know, July 2023 huling lumipad si Quiboloy, that time pabalik dito sa Pilipinas. And then on the strength of the Senate subpoena, sinabi ng DOJ na ihahanda na nila yung Immigration Lookout Bulletin Order para sa pirma ng Secretary of Justice. Pero ano po ba yung yung pala. So, aantay na naman natin yan. Yung Bulletin Lookout, nako siguro, si Quiboloy nagsha-shopping na kung saan siya pwedeng pumunta, no? Nang walang extradition. Tingnan nyo si Tebes, di ba? Nasa Timor-Leste. Walang extradition. Tayo, ang tanong, yung bang pupuntahan niya, parehong walang extradition? Hindi lang naman sa Pilipinas eh, di ba? Kundi sa Amerika din. Dami kayang saklaw ng US government. Di ba? Sabi dun sa Manila Standards, di ba, wala pang request for extradition eh. Malay natin. Pag maglabas na ng warrant of arrest itong ating gobyerno, maipunta yan ni Hiresa Hontiveros sa korte. Ha? Kasi dito sa US, nabasa natin, fast track. Gusto nilang i-fast track yung case. Unahin sa queue. Sa Pilipinas. Pag yan ba na ipasok sa korte, baka tumagal pa yan ng 5 taon. 10 taon, di 10 taon pang layang-laya si Quiboloy sa Pinas. Hanggat walang extradition request ang US, siyempre, okay, let's go to my glory mountain. Let's go in and out of the country. I'm still free. Patuloy pa rin siyang makakagawa ng kanyang kabalbalan. Patuloy pa rin siyang makakagawa ng kanyang blasphemous act, no, na gawain. Ayan, blaspherer.
Tawagin mo sarili mo, appointed son of God. Tag-ira. Tapos, ang yaman-yaman ni Kupal. Diba? Ulitin ko, anong negosyo ni Quiboloy? Sige nga, paki-research nga. Paano yumaman yan? Diba? Paano siya yumaman? Oh, sabi ni Hontiveros, July pa, no? Bumalik ng Pilipinas si Quiboloy. Ang tanong, yun yung record ng BI. Eh, di ba may private jet siya? Oh, pwede naman maglabas-pasok yan. Sasabihin lang dun sa wag mo nang i-record. Eh, may mga connection eh. Di ba? Kaya, sabi nga dito nasa China eh. Oh, ba yun, pwede siguro dun sa China. Walang extradition dun eh. Tatago ka ng China basta you know, you do their dirty doings. Kita nyo? Tindi, no? Saka makita nyo, no? I-segue lang natin. Chinek ko po yung SMNI, yung kanilang website, no? Yung sa SMNI News. Wala ko nakita tungkol sa West Philippine Sea. Di ba? Wala. Yung paglalagay ng barrier ng China dyan sa south entrance sa Baho de Masinloc, hindi man lang may balita. Oh, tapos nung tinanggal, hindi rin na ibalita. News blackout ang ginagawa ng China sa West Philippine Sea pagdating sa SMNI. Pero puro papuri sa kanilang mga, alam nyo na, Prime Minister ni Baal, yung mga apo ni Baal. O di ba? O binalita rin ito ng ng politiko BI tracks Quiboloy in Philippines amid Senate subpoena. O ayan, tinatrack daw nila. So ang sabi dito, the Bureau of Immigration has assured on Monday that Kingdom of Visayas founder and leader Apollo Quiboloy is still in the Philippines. So how do you know? It's just based on your record. Kasi yung sa inyo, siyempre, marirecord yan pag talagang siya sa immigration. Ang tanong, paano kung may nagpuslit sa kanya? Paano nyo siya itatrack? O di ba, sabi po, as per record po, he is in the country. Yan nga, nasa record nyo. Oh, that was July. Ano na ngayon? February na. That was 8 months ago. Stupido. Yan ang sabi ng spokesperson ng BI na si Dana Sandoval. Oh, Sandoval revealed that according to their BI records, Quiboloy's travel records showed that he returned to the Philippines back in July last year. Oh, ayan, diba? July, August, September, October, November, December, January, February, 7 months. Nasaan siya? Bakit hindi nyo pasinungalingan yung sinasabi dito na nasa China siya? Gaano ka-efficient ang inyong immigration procedures, di ba? Alam natin, marami dyan. No? Marami ang mga, alam nyo na, basta pa napag-usapan na yung polymer note. Pag pinakitaan na ng isang bundle ng polymer note bill. Di ba? Wala na. Wala po akong nakita. Wala akong nadinig. Kaya wala po akong masasabi. Nagulat nga po ako. Dapat kay Hontiveros, ganun ang reaction niya. Nakakagulat po. Pinirmahan ni Senate President yung subpoena. Di ba? Nakakagulat mga kababayan. After 13 days, ang lucky number ni Quiboloy at ni Zubiri, pinirmahan nila. So, sa 13 days, ano ang naganap nung mga araw na yon na na-delay ang pagpirma ng subpoena? Therefore, sabi ni Quiboloy, good luck. Catch me if you can. Di ba? Ano pang magandang kanta kay Quiboloy? Oh, ito. Since meron naman siyang private jet, Bureau of Immigration, ito kanta nyo, sa ni Quiboloy.
All my bags are packed. I'm ready to go. I'm standing here outside my glory mountain. Already lonesome, I could cry. So kiss me, Hontiveros. Don't know when I'll be back again. Oh, baby, I hate to go. 'Cause I'm leaving on a jet plane. Don't know when I'll be back again. I'm going to China, bebe. Paano yung sa house? Oh, dudes. Bye, dudes. See you later, alligators. Di ba, mga kababayan? Ayan. Napalautan kayo ni Quiboloy. Because he is so powerful. No? Yung estado niya ngayon. Powerful siya. Biruin niyo, sabi niya, stop eh. Oh, ayan. Wala. Pinastop niya si Zubiri. Give me my lucky number. I think I am entitled to that. Bago mo pirmahan yung subpoena, give me my lucky number. Ano yon? 13. Ano naman yung number ng Glory Mountain ni Quiboloy? O ano? Kayo, sa palagay ninyo. Yan ang isipin ninyo. Ano yung numero ng Glory Mountain ni Quiboloy? Comment nyo dyan. Di ba? Is it a happy number? Is it a lonely number? Or is it truly, we will say, glory, glory. O kayo po mga kababayan, ano pong masasabi nyo dyan? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.